Hello po mga kabayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayo kalagayan. Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senator Lacson mga kababayan. Kinu-question niya po yung pananatili po ni Senator Marcoleta sa ospital at ganun din po si dating DPWH Secretary Bonoan. Anin mo na si Bonoan, dapat mong questionin dahil napakaraming issue ng korupsyon na kinaharap si Bonoan. Pero si Senator Marcoleta, wala po siyang kinaharap na issue ng korupsyon, taxpayer money, donation po, campaign donation ng private sector. Hindi po ba? Magkaiba po yun. Sinampahan lang po siya ng plunder ni Boying ng ombudsman, hindi po ba? Pero kinu-question po ni Senator Lacson at binanatan din po siya dyan ni Atty. Rowena Guanzon. Unahin po muna natin ito pong question sa pananatili sa ospital nito pong si Bonoan at ni Senator Marcoleta. Umpisahan na po natin pakinggan at panoorin. Kinwestiyon ni Senator Ping Lacson ang pananatili ni Senator Rodante Marcoleta at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital. Ayon kay Lacson, bakit doon dinala ang dalawa gayong hindi naman sila miyembro ng PNP o kaanak ng isang pulis? Tanong pa niya, sino sasagot sa gastos? Ayon kay Lacson, tila nagiging pattern na raw na kapag may naaarestong opisyal ng gobyerno sa ospital ang kanilang bagsak at hindi sa kulungan. Lilinawin daw niya ito sa DILG sa pagtalakay ng pambansang budget sa Senado. Parehong nananatili sina Marcoleta at Bonoan sa PNP General Hospital dahil sa ilang karamdaman. Nauna nang iginiit ng PNP na walang VIP treatment kay Marcoleta. Mga kapatid, Yan po, mga kababayan. para sa Grabe po, no? Si Bonoan, dapat mong questionin dahil napakaraming issue ng buwis ng bayan ang kinaharap ni Bonoan. Pero itong si Senator Lacson, ay si Senator Marcoleta, wala po eh, mga kababayan. Kaya binanatan po siya ni Atty. Guanzon eh. Ito po ang sinasabi po ni Atty. Guanzon sa kanya, mga kababayan. Yan po yung sinasabi po ni Lacson, basahin po natin. Ayon po kay Senator Lacson, warning, nag-warning po siya, warning, bawat magkasakit, bawal magkasakit. Yan po ang warning ni Senator Lacson. Warning, bawal magkasakit, mahal ang gamot, bawal magkawarant, baka magkasakit. Ano naman po ang sinabi naman po ni Atty. Guanzon? Hiya-hiya naman kami, bawal magkawarant dahil biglang nagtatago ang lolo o ang lola mo. Tama po yun. Hiyang-hiya naman tayo, mga kababayan. Hiya-hiya naman kami, bawal magkawarant dahil biglang nagtatago ang lolo mo, mga kababayan. At ano po ba ang history ni Lacson, mga kababayan? Tayo po ay nagtataka eh. Akala mo kay linis-linis ni Lacson, mga kababayan. Ano po ba ang history ni Lacson? At siya po ba hindi nagtago sa batas? Ito po, balik tanaw po natin ang napakalinis na senador. Wanted na rin maging sa ibang bansa si Senador Panfilo Lacson. Ito'y matapos ilagay si Lacson sa red notice list ng Interpol. Pinapabawi naman ng mga abogado ni Lacson ang warrant of arrest laban sa kanya. Exclusive nagpapatrol, Man Makabagal. Ipinaskil na ang litrato at mga impormasyon tungkol kay Senador Panfilo Lacson sa Red Notice List ng Interpol, ang website ng International Police Organization. Dahil dito nakatimbre na siya sa may 188 bansang kasapi nito. Ang Red Notice ay para sa mga wanted person sa iba't ibang bansa. Iyong may mga warrant o may pinal na desisyon na ang mga kaso. Makikita ang Red Notice logo sa profile ni Lacson. May 2 litrato siya rito at ilang basic information. Nasa kategoryang fugitive o pugante si Lacson. Ang sinumang may nalalaman sa kinaroroonan ni Lacson, maaari magpadala ng mensahe sa General Secretariat ng Interpol. Magiging aware na sila, so just in case na pumasok sa jurisdiction o sa country nila, itong si Senator, ay either hulihin nila and then i-inform nila tayo
na nahuli nila, especially those countries na meron tayong extradition treaty. Nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa mga bansang hindi miyembro ng Interpol. Kahit kasi walang extradition treaty sa mga bansang ito, maaari namang hilinging ipadeport si Lacson pabalik ng Pilipinas. Sa ngayon, inihahanda na ng NBI ang pagkukulungan kay Lacson. Naghain naman ng motion for reconsideration ang abogado ni Lacson sa Manila RTC. Nakita niyo po mga kababayan, bawal magkawarant. Baka magkasakit. Dahil ang nagkakawarant daw po ay nagkakasakit. At bakit daw po nananatili sa ospital? Sino raw po gagastos? Mga kababayan. Ibang klase, no? At samantalang siya, nung siya'y senador, wala po siyang yagbols. Wala po siyang yagbols. Nagtago po siya. Hindi niya po hinarap ang mga kaso niya. Hindi po ba? Dahil napakarami niya po ang kasong isinampa rin po sa kanya. Unang-una na po, yung kinabit ang pangalan niya kay Bobby Dacer. Hindi po ba? Meron pang issue yan na yung sa anak niya, sa simento. Hindi po ba issue ng simento? Sa custom. Hindi po ba? At yung isa pong delikado na sindikato. Hindi po ba? Yung mga sindikato. Mga kababayan. Marami pa pong issue yan. Kaya nga po, nabanggit na po ni Senator Marcoleta yan noong mga nakaraan, na dapat buksan din ang mga kaso dahil nagtataka si Senator Marcoleta bakit po natabunan at nalusutan ni Senator Lacson ang mga issue niya. Na grabe po mga kababayan, merong isyong pagpatay. Hindi po ba? May issue po na mga smuggling, di umano. Ang kanyang pamilya, ang negosyo, di umano. Hindi po ba? Kaya marami pong issue yan. Si Senator Lacson. Kaya hiyang-hiya naman po tayo sa kanya. Pagka po babanatan niya ang pananatili ni Senator Marcoleta sa ospital. Kung yung mismong doktor may nakita yung doktor, nakaramdaman yung senador. Ikaw ba naman ikukulong? Kakasuhan ka ng plunder. Samantalang sa COMELEC, ibinasura na ng COMELEC yang issue na yan. Yang issue po ng ikinaso na plunder kay Senator Marcoleta ay ibinasura po ng COMELEC. Hindi po ba? Hindi na nga po issue yan sa COMELEC Yang donation, yung campaign donation ni Senator Marcoleta. Pero kay Boying sa ombudsman, issue po yan. Kaya po napakalaki po ng pagkakaiba. Para po banatan ni Senator Lacson itong si Senator Marcoleta at kasama po itong mga nagdonasyon. Yung mga nagdonation, katulad po ni dating congressman, hindi naman po politiko. Dati na. Si Mike Defensor at yung mga businessman. Hindi po ba? Pero nakakulong, walang piyansa. Walang piyansa. Hindi po mga nagnakaw yan. Hindi po pera ng taxpayer ang ninakaw niyan. Di po ba? Kaya hiyang-hiya naman po tayo kay Senator Lacson. Masyado mo yatang sinisingle out at grabe yata ang pamumulitika mo. Grabe yata ang galit mo. Di umano kay Senator Marcoleta. Bakit? Dahil nabubunyag at ibinubunyag ni Senator Marcoleta ang mga karakas ninyo, ang mga itinatago ninyo, di umano, lalong-lalo kayong magkaibigang si Tuta Soto na tinatawag daw Tuta, di umano, dahil nasasangkot yata kayo, di umano, sa mga male-maleta issue. Hindi kaya? Kaya kailangan nyo ipakulong o talagang lait-laitin pa di umano si Senator Marcoleta? Nakakulong na nga. Nasa ospital na nga, may karamdaman. Imbis na damayan mo, hindi mo magawan damayan. Ang issue niya ay donation. Bakit? Dahil ayaw na ayaw nyo nang pabalikin sa Senado si Senator Marcoleta. Kasi
mabubuksan na naman at ipipilit na naman ni Senator Marcoleta na imbestigahan ng maanumalyang flood control? Nasangkot din yata kayo sa issue ng mali-maleta. Ayon na rin mismo kay Saldico at sa mga tauhan nito, ang kanyang mga bodyguard na mga ex-soldiers, ex-marine. Mga kababayan, 22 na po sila ngayon. Kaya nga po, pilit po nilang pinopolitika. Hindi po ba? Boying? Kaya po, yan po mga kababayan na nakakalungkot sa nangyayari po sa ating bansa. Mula po nagkaroon po tayo ng presidente na tinatawag pong Lupin at tinatawag din po ng kanyang ate na Bangag. Ganito po ang nangyari sa ating bansa. Naging sindikato po, mga kababayan, pagdating po sa korupsyon. At lumabas na po lahat ng uri at mga itinatagong baho at bulok ng mga politiko sa ating bansa. Lalo-lalo po yung mga buhaya at magnanakaw na politiko. Naglabasan na po at nakita po natin kung sino-sino po ang mga taong ito at nagkakampi-kampi. At nakikita rin po natin yung matitinong mga politiko ang pinababagsak nila. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang issue po at banat ni Senator Lacson. Mga kababayan, dito po sa issue ng bakit nasa ospital nananatili si Senator Marcoleta. Ang banatan mo, si Bonoan, yan si Bonoan, banatan mo yan. Pero si Senator Marcoleta, mga kababayan, unang-una may sariling panggastos yan kung babanatan mo yung gastos. At pangalawa, PNP ang nagdala dyan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang maangas na si Senator Lacson na wala pong itinatagong baho, anomalya at issue ng korupsyon ang pagkatao nito. Yan po ang senador na yan. At may issue rin po yan. Ayon po sa ating mga kababayan, hindi naman po nanalo yan. Hindi naman binoto ng majority ng Pilipino yan. Bakit nakalusot daw pong senador yan? Hindi raw po kaya ang nagpanalo dyan ay sinasabing mga kababayang magic. Magic? Yan din po ang tanong natin kay Chairman Garcia. Uso po ba ang magic sa COMELEC? Nagtatanong lang din po tayo. At kasama po dyan yung mga bendalo. Bakit nanalo daw? Kasama pa sila Kiko, sila Bam, at si Tuta Soto raw po mga kababayan. Ang makakasagot na po niyan, pagdating ng tamang panahon, si Garcia. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po yung nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Jim Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Kay Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo de Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kababayan, taste lang po tayo. At mag-ingat, doble ingat po tayo. Bye-bye!